Acura GB titanium full system worth 470,000. Problema yung seat height niya, mas mataas pa to sa layo. Dito Run. Kaya baka tumirik pa tayo na ito, no? Uy, ibang kaluluwa dito. Masakit pag tumirik tas naka-Ducati ka. Oh my god, nawala na nga tayo ng gas. Yun na sinasabi ko. Oh my god, nawalan tayo ng gas. Kaya Ducati tumirik. Ducati pa more, wala namang gas. Yan si Kuya Neil. Okay, thank you Kuya. Ayun. Grabe, oh. Ang lupit ng tunog. So ito na yung 2023 Panigale B4 SP2. Ang pinakamalupit na Panigale. Sabi nga nila noong 2021, this is the king of super bikes of 2021. Parang hanggang ngayon naman wala pa rin tumatalo sa Panigale B4 in terms of parang overall, lalo sa pagdating sa racetrack. Kaya nga kita nyo naman, nagre-reflect naman yun sa MotoGP and WSBK or World Superbike. Ang highlight nito guys, ito Acura GB titanium full system worth 470,000. What? Brembo Style Lima R, matte black fairings, yung mga red na highlights, carbon front fender, nakalagay dito B4 SP2 and dry clutch. Solid. Wheels nya Marchesini racing wheels. Mahal din to. What the So hopefully tama yung daan na naisip ko, kasi hindi ko sigurado yung daan natin. Dito yata yun. So yung weight nito guys, 194 kilos. Magaan lang siya. Problema yung seat height nya, mas mataas pa to sa layo. Layo no. Side stand bababa, mahirap din. Ayun, layo. Hirap ng size na, wala sungkitan. Bye. First ride. And wala na tayong fuel. Makakalula yung seat height nya, taas talaga. Hindi pala ganun kaingay yung Akrapovic GP, kasi parang nasilip ko kanina, parang mayroon pa siyang silencer sa loob. Napakaangas. Nakakabahan ako. Talagang pag nagdo-Ducati ako, nakakabahan ako eh. Tapos may ilaw na yung fuel gauge nya, warning, low fuel warning, yung may ilaw na. So yan, naka-seg helmet din oh. Right now naka street mode lang tayo. Ganda na ng ride, so very flash. Uy, ibang kaluluwa dito. Ang taas na foot peg. Naka rear sets na rin yata to. Malakas din, di ko na marating yung boses ko. Champion guys. Ayun o, nakalagay dito Panigale B4 SP2. Very exotic. Fuel gauge natin nasa 3 out of 5. Nakaka-nervous mag-drive ng ganito kamahal eh, 3.3M. Pwede na! Sobrang lambot ng shifter. Vibration minimal. Stop ulit. Ito na yung mga batang makukulit. Dito Run. Kaya ay pala yung gas station. Pagas tayo. Yan, kakapabomba. Dito rin tayo nakapagpagas. Oh my lord. Ay mapunto na. Baka tumirik pa tayo na ito, no? Nako, piyari. Pwede ba cash dito? Pwede na ba peran? Tago lang natin. Pwede naman pala. Okay. So for right now, 4 bars na po siya. Mainit na siya, mainit. Good luck sa gas station. Minsan ko lang ako na-feel na kulang ako sa height dito. Na-feel ko talaga yung pagiging kulang natin sa height. Ang init. Dapat dito naka-leather ka. Leather pants.
ngayon Cavite to QC, kailangan ko siguro magpakarga at least 500 pesos, pero baka kailangan 1,000. tignan natin. Ang lambot ng auto clip. Maganda sa mga Ducati, malalapad yung clip-ons nila, kaya comfortable. So ang problema natin is the gas station, medyo malayo. Oh, lalim. Medyo malayo pa yung mga gas station dito, kaya chill muna tayo. Feeling guys ng first ride ko dito, same din naman sa Panigale before na na-try ko dati, na nireview natin. Pero yung suspension nito napakaganda, kasi alam niyo naman, electronic suspension, napakaganda ng play, sobrang plush ng suspension. Pero problema yung underseat exhaust na Akrapovic, mainit sa puwet. Sobrang ganda ng ride, napakataas lang ng seat height. So kung height mo mga 5'6" and below, mahirap kang abutin dalawang paa. Napakainit. Ginawa talaga yata ito pang ano eh, pang malamig na bansa. No wonder makikita mo yung mga naka-Ducati, nagmamadali sila lagi, kasi pag nagbagal ka rito parang nilulutong itlog. Pero ito, mabilis takbo natin, nasa 3 out of 5 bars tayo na temperature. So that's like normal running temp ni V4. So difference niya po sa ordinary standard base model na V4 is the seat height, kasi ang all-in suspension, yung top of the line nila, laging tumataas ang seat height. Yun, keep that in mind. So mas mababa ang seat height ng standard. I think pati V4S mas mababa. So dito iba kasing suspension nilagay dito. So ngayon kinakabahan ako, ilang kilometers na lang ba yung fuel natin? Konti na lang. Masakit pag tumirik tas naka-Ducati ka, ba't kasi walang gasolina to. So mamaya tayo guys babakbak pagka nakapagpagas na tayo. And pasensya nyo na, napakalakas ng boses ko, sumisigaw ako kasi hindi ko na marinig yung boses ko. And napapaliw ako. Mag-drive ng ganitong motor, no? Hindi lahat nabibigyan ng chance, kaya sobrang grateful ako sa may-ari nito at pinahirap sa atin to. Sobrang gaan, para ka lang naka 66R with 215 horsepower. Hindi ko alam kung aabot pa tayo sa next gas station. I'm just hoping sana maabot tayo. Kaya ngayon naka 4th gear lang tayo sa rekta para hindi masyadong persado yung makina. Windscreen niya stock, mataas na. Ngayon 2 bars na lang yung fuel temp niya. So between 2 and 3 bars. Napakalupit ng handling, halos walang vibration. Meron malalaki yung vibration. So ito problema natin dito, pipila tayo sa cash lane. Puwan niya matigas, para ka nakasakay sa race bike. Wala kang comfort na mararamdaman dito sa bike na to. Ang taas ng upuan, mababa yung clip-on, pero mas malapit sa iyo yung clip-on. Di kaya kay Fireblade, napakalayo ng clip-on, kaya advantage niya, malapit sa iyo yung clip-on. So doon pa lang may comfort ka ng mararanasan. Ano kaya to? Kaya pala may delay, kasi naka street mode, may delay throttle. Hopefully hindi mag-overheat, no? Ngayon natin masusubukan. At least sa testing natin kung mag-overheat ba siya in the middle of the day, tapos tirik ang araw. So far so good, nag 4 bars lang siya, 4 bars out of 5. Uy! Oh my god, what happened? Oh shit, not good. Nawala ng power, kala ko anong nangyari eh. Ayun o, lagot. Ha? Oh my god, nawala na nga tayo ng gas. Yun na sinasabi ko. My god, nawalan tayo ng gas. Testing natin ulit kung i-start pa. Wala na talaga. Yun lang. Hindi ako nakapagpagas kasi kanina. Oh my god, Ducati pa more, wala namang gas. Kaya Ducati tumirik. Ano kaya to guys? Alam ko na, ano tayo, papara ako ng ano, ng Lala Move or Angkas. Pakuha ako ng gas, tapos sabihin ko, puntahan ako dito. Pwede kaya yun? Pwede yun, bayaran ko na lang yung biyahe niya. Kukuha niya ako ng gas, bayaran na lang natin. Kaya talaga dapat nagpagas na ako eh. Hindi kasi tayo maabot. Ayun pala yung gas station. Pagas tayo. Yan, kakapabomba. Dito rin tayo nakapagpagas. Huwag kayo iiyak. Ay, ayun o. Ayun o, angkas yun o.
Isip ko sino pwede mag-rescue sa atin eh. Asan ba tayo? Parang nasa Pasay yata to eh. Kaya ano, naubusan ng gas. Pwede pa magpabili? Bayaran na lang kita sa biyahe mo. Gas? Oo. Pabili ako sana ng gas. Hindi, ano, papabili ako sana sa'yo. Papabili ako tapos babayaran na lang kita sa biyahe, pati sa biyahe mo. Kasi malayo yata ikutan eh. Pwede kang bumili sa ano, ng bote sa ano, yung mineral, tapos tapon yung laman, pwede kaya yun. Okay, bote ng soft drinks, tapos hugasan na lang yung ano. Kukuha ko. Bili ka na lang sa ano, bigat ang pambili. Dito, sir. Alin? Kukuha ko dito, sir. Kung meron. Tabiyahin niyo, sir. Pauwi ng QC. Sana, mapagpigil tayo. Pero emergency naman, sir. Okay, itutulak mo ako kaso mahirap itulak to eh, no? Tanong ko to isa isa. Sige, sige. Meron ka, lagay ng gas? Baka may pang-siksik ka. Meron. Anong gasolina mo, sir? Kahit ano, basta gasolina. Pwede na siguro yun. Bayaran na lang kita. Wala ka pa sip-sip. Ay, wala ka pa si sip-sip. Wala rin ako eh. Malayo ba ikutan dito? Gas station, malayo? Malayo. Malayo pa. May service road pa, no? Oh. Service road. Kung tutulak dito, mahirap pataas, no? Wala dyan. Lalo ka mahirapan dyan. Pataas eh, no? Bilan na lang kita. Oo nga eh, sige. Ikaw na lang bibili? Oh. Oo, sige. Wala, sir. Ay, dito, sir. Para mamaya sabihin, mag-ano na. Ah, sige. Babalik pa. Anong gasolina ang ibilin ko? Yung 95 octane. Ako nang bala, sir. Bala ko. Pag wala, ito na. Pag wala, bili ka soft drinks. Yung 1.5. Oh, teka na. Umuulan na. Oh. Hey kuya, thank you. Hey kuya, thank you, thank you. Hey kuya. Naku, mulan na. Mulan na. Talagang ano, kung susertihin ka naman, mulan pa. So yun, gagawin natin, antayin lang natin. Si Kuya Neil nagpabili ng gasolina. Ay, dumating na si Kuya. Ikaw umakyat. Ha, dito? Malapit lang. Oo. Sa may bandang lagpasan lang konti ng LRT. Ay, So dito ako. Sige, sige Kuya. doon siguro. Ilang litro yan Kuya? 1 litro lang? Sobra to, sir. 1 litro. Nakauwi na kaya ako niyan? Na ito. Sobra 1 litro. Pero nilinisan ko to. Sige. Sana ano, walang lamang oil to. Hinugasan ng gasolina. Hinugasan ng gasolina to. Oh, hinugasan ko. Bago ko nilagyan. Sige, so ano, ayun. Bella Gold. Hop, yun. Yan si Kuya Neil. Ang angkas. So siguro abot na to. So bigyan natin siya ng ano, ng sa biyahe niya. Kaya Kuya Neil. Ah, thank you, sir. Thank you, thank you. Yung ano ko, sir. Alin sir? Yung receipt. Yung Ay, ako pala, sorry. ID mo pala. Kuya. Thank you, Yun, sir. Kuya Neil, thank you, thank you. Sana mandar. Subukan natin kung andar. Yun, okay na. Andar na. So Kuya, picture muna tayo. Yan, picture. Okay, thank you, Kuya. Thank you, sir. Thank you. Ayun, so kailangan natin bilisan. Baka tumirik na naman tayo. Pinakamalapit na gas station na target natin na ito. Kaya thank you. Yun, hulog na langit si Kuya. Ayan, makakawin na tayo. Buti na lang talaga, no? Shoutout sa mga angkas rider, delivery rider natin dyan. So target natin next gas station, kung saan makakarating ang 1 liter. Yun ang challenge ngayon. First time ko nabusan ng gasolina sa motor. First time ko tumirik nang dahil sa gasolina. And nakakainis na nakakatawa. Tapos ito, umulan pa. Basa ang kalsada. Dito tayo sa ibabaw para may gas station. Alright, may Petron. Ayun. So pag nakahinto siya para may ano, para may mga lumalagitik na tunog. Pero ito yung dry clutch. Ang galing nung wiring ng suspension niya, oh. Naka steel braided. So meron din parang insulation na tela. Dito may adjustment siya ng preno. So on the fly pwede ka mag-adjust ng preno kung gusto mong lakasan or hinaan. So good thing tumigil na yung ulan. Maambo na lang. Mausok oh. Sobra init. Yun pala yung pansungkit. Ano kuya, 1,000. Nasa talsikan yung putik sa akin. Sa belt bag ko lahat sumalo. Tubig. So yun ang tsura niya. The Black Beauty. Ganda ng mugs. Magnesium yung kulay. Gravity. Ganda. It's a work of art. Pinakamagandang motor na nakita ko sa talambuhay ko. Ang ganda ng pagka matte black.
Ipakarga na kasi tayo kanina ng 1 liter. So, ayun, tama. Laking bagay ni Kuya. So, shoutout si Kuya Neil of Angkas Rider. Sobrang laking tulong. Na-rescue niya ako. Ayun nga. So, dahil tumaas yung suspension, kitang-kita nyo yung masyado na siya nakalin dito sa kaliwa dahil nga sa pagtaas niya. So, next time natin try yung race mode dahil basa ang kalsada, nakakatakot pagka sobrang lakas ng power. Dapat nga naka-rain mode pag ganitong basa yung kalsada, diba? Wala na tayong problema sa gas, full tank na siya, meron na tayong peace of mind. Pero problema natin ngayon, sobrang traffic guys. So yun na nga guys, ito maganda sa GoPro, hardcore. So naligo po tayo sa ulan, sobrang lakas ng ulan kanina sa EDSA. Napilitan tayo mag-EDSA kasi doon yung pinakamalapit na gas station kung saan tayo na ubusan ng gas at tumirik. So ito na po yung Panigale V4 SP2. Ang nakalagay sa kanyang SP2 sa gilid no? Kaside dito, Panigale lang. Usually diba, Panigale V4, V4S, V4R. Pero sa kanya nandun sa baba, SP2 dito. Sana meron din dito no? Sana kung masusunod imbis na Ducati rito, sana SP2 nakalagay. Para, alam mo yun, sobrang laki ng binayaran mo sa kanyang presyo. Kailangan ipagmalaki mo. Kailangan mong i-shout out na naka SP2 ka with max RPM of 15,000 redline. Ayun naka-activate na yung Racing Pro niya. Pero syempre di natin i-activate dahil basa yung kalsada. Hirap ng side stand, layo. Ginawa talaga to para sa mga long-legged. First gear tayo. So all the way from Cavite, andito na tayo sa may SM North. Straight mode niya, which is same sa road mode ng mga Japanese bikes. Yun, powerful pa rin talaga. So for sure, hindi siya kasi lakas nung Racing Pro or race mode. Yun talaga, sigurado, iwang kaluluwa. Kita nyo naman, basa yung kalsada, kaya magkukwentuhan na lang muna tayo. Wala muna masyadong bakbakan ngayon. So hopefully, sa next ride, magamit natin siya. Pero more on alalay ride pa rin tayo syempre dahil nga alam niyo naman napakamahal na itong bike na to. Nakakatakot talagang basta biritin. Kailangan mo ng matinding lakas ng loob. Ay, kailangan buo ang loob mo para makagamit ng ganitong bike. So guys, ito na siya. Nasa garahe na natin. The 2023 Ducati Panigale V4 SP2. So ito na yung pinakamataas na Panigale bukod sa V4R, pero wala na kasi ngayong available na V4R. Parang itong SP2 na yung pumalit kay V4R. Sa Pilipinas, naka-forge Marchesini na yung mags niya. Sa ibang bansa kasi pag nag-research kayo, BST carbon wheels nilalagay nila. Pero sa akin, mas maganda tong Marchesini forge kasi mas matibay ito kesa sa carbon fiber wheels. Ito na yung Akrapovic High Mount Titanium Full System. Makikita mo dyan, nagbo-blue yung pinaka headers niya. So, may header siya rito kasi V4 yan. Dito kung kumunik yan. Meron pa siyang headers sa kabila. Yan yung dry clutch niya, kaya maingay. Stock na rin yata to. Carbon na talaga yung cover ng kanyang dry clutch. Delikado yan pag nilagay mo yung kamay mo. Parang ano yan, blender. Dito nalagay yung SP2. Tapos, di siya sticker lang Nasa loob siya mismo ng paint. Galing na paggagawa. Sobrang high quality. Ito pala, billet aluminum na rear set. Stock pala to. Kasama talaga sa bike yan. So, automatically, naka-rear set na siya. Ayan, adjustable yung pwesto niyan. Pero nasa pinaka-lowest pa yan nasa ngayon. Pero natataasan na ako dyan. Ito, carbon fiber. Kasama to sa exhaust. Tsaka to. Pag binili mo yung Acra, kasama na yung carbon fiber. Heat guard na yan. Tapos to, puro mga dry carbon fiber. Alam mo ng pagka Ducati, dry carbon fiber winglet. Tapos merong flag ng Italy. So yun yung mga notable differences, no? Tapos lahat yan, hindi yan sticker na makukutkot mo. Kasama talaga yan sa paint job. Napaka-premium na matte finish. Ito yung accessories dito, Rizoma, front axle slider. Ito, Aiellia na frame slider. Hindi ko lang kung tama yung pagkabigkas ko dyan, So yun, naka CNC Racing na engine guard, radiator guard and oil cooler guard. Naka CNC din, billet aluminum. So yun pa, sound check na natin guys. Yung startup niya, tapos tinakbo niya lang 288 kilometers pa lang guys. Fresh na fresh. Kita mo naman tong ano niya, tong brushed aluminum na fuel tank, same sa V4R. At kala ko may top coat, wala palang top coat. Ito talagang salat na salat mo yung pinaka. Ito meron na siyang parang tech spec na tank pad. Ito original Ducati Performance na parang dry carbon. Tank pad to tank grip, tech spec. Guard na rin ang highlight ng red dito. Tapos ito, kaiba yung material nila. Ito magaspang, dito mas makinis. Tapos may embroidery ng V4 SP2. Siyempre sound check na natin to. Yan, so napakaingay dry clutch.
Grabe. Ayan. Ayan. Grabe guys. Ito sa tenga. Solid.